Kailangan mong mabawi ang singsing sa lalaki yan dahil mahalaga para sa akin ang singsing ni Mommy. Kapag nakalaya na ako sa mga kamay ni Mama Cynthia, hahanapin kong lalaking pinagsanlaan ko ng singsing at kwintas. Sa palagay ko, hindi naman siya seryosong pakasalan ako. Baka nakakalimutan na rin niya ako dahil sa tagal ng panahon ng lumipas. Isa pa, sila naman ang gugustuhin pakasalan, ang isang tulad kong mangmang na mas masahal pa sa prube. Pinunasan kong luha sa aking pisngi gamit ang likod ng palad ko. Nagangat ako ng ulot malungkot at tinanaw ang kapiranggot na liwanag tumatagos mula sa malit na exhaust fan. Napatayo ako na makarinig ako ng ingay mula sa labas. Dirikit ko ang aking tenga sa pader at sabik pinakinggan ng mga ingay. Ilang minuto lang nawala rin kaagad to. Bumalik ako sa aking higaan. Muling naupo sa lumat manipis na kutsyon na nakalatag sa sahig. Walang ganang humiga na lang ako. Ganito ang ginagawa ko araw-araw. Natutulog na lang ako maghapon na para bang di ko maramdaman ng gutom dahil maghihintay na naman ako kung kailan dumilim. Kay bilis lumipas ng paghapon para sa akin dahil muling tumunog ang alarm clock sa tabi ko. Nangihinang tumayo ako at tinayos ang aking sarili. Tinali ko ang aking mahabang buhok gamit ang isang pirasong tela at pinunit ko mula sa lumang damit. Nakapaang lumabas ako ng kwarto, diretsyon tinungo ang kusina. Ngunit di ko inaasahan na pagsulpot ay isang malaking katawan ng lalaki mula sa aking likuran na labis kong ikinagulat. Di ko man nakikita ang kanyang mukha ngunit naaninag ko kung gaano to katangkad. Nang marinig kong magsasalita sana to, natataranta. Tinakpan ko ng aking kamay. Ang bibig nito habang nakalagay ang aking hintuturo sa bibig ko. Di ko lang alam kung narinig niya ako dahil sobrang hina ng tinig ko. Nang sandaling iyon, malakas ang kabog ng dibdib ko dahil kinakabahan ako ng husto. Natatakot ako na baka malaman to ni Mama Cynthia at siguradong papatayin ako nun sa bugbog. Mula sa malayo naramdaman ko ang presensya ng isang tao. Patungo to sa aming direksyon. Nataranta akong bigla at di ako malaman kung anong gagawin, ngunit bigla ako natigilan ng yakapin nito, ang mahigpit ng lalaking nasa harapan ko. Inalis kong aking palad na nakatakip sa kanyang bibig upang iwan na sana ito. Ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na ginawa niya dahil sa isang iglap, lumapat ang basang labi niya sa aking mga labi. Nanlaki ang aking mga mata, di ako makapaniwala sa ginawa ng lalaki. Ano ba to? Bakit niya ako kinis? Nalilitong tanong ko sa aking sarili. Para may kung anong mahikang bumalot sa aming dalawa dahil kusang pumikit ang aking mata, saglit na kalimutan ang sitwasyon na kinasusuungan ko. Kusang gumalaw ng bahagya ang mga labi ko, nagpatianod sa mga nangyari. Hindi ko maunawaan ang kakaibang damdamin na umuusbong mula sa kaibuturan ng puso ko. Bakit pakiramdam ko puno ng pananabik, pangungulila ang bawat galaw ng kanyang mga labi. Maging bawat haplos ng para dito sa aking katawan, may tila nais ipabatid sa akin na tayong puso ko lang nakakaunawa. Inalis ng lalaki ang bibig niya sa bibig ko. Niyakap ako na mahigpit na halos hindi na ako makahinga. Please tell me, who are you? Hinihingal na tanong ng lalaki sa mahinang tinig. Nang ilang segundong lumipas at wala ako narinig na sagot mula sa akin, kinapa niya ang aking pisngi at sinapong mainit na palad nito habang ako'y nakatulala lang sa kanya. Napakasarap sa pakiramdam. Ang init na nagmumula sa kanyang mga palad. Parang sa isang iglap, naglahong lahat ng hirap at kalungkutang dinanas ko sa loob ng maraming taon. Kahit hindi ko naaninag ang mukha niya, alam ko, determinado tong makilala ko. Please, honey, please, sabihin mo sa akin sino ka. May pag-aatubiling tanong niya sa akin. Mr. Hilton? Nang ibabaw sa buong paligid ang boses ni Chloe, kaya naagaw niyang atensyon ni Cedric. Sinamantala ni Lexi ang pagkakataon at mabilis na lumayo sa lalaki para makapagtago. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Labis nagugulumihanan si Cedric nang biglang naglaho ang babae sa kanyang harapan. Nilibot niya ang paningin sa kabuuan ng kusina, ngunit bigo siyang makita ito. Mr. Hilton, may problema ba? Nagtatanang tanong ni Chloe, ngunit ang totoo ay may hinala na ito, nakita ni Cedric si Lexi. Kinabihan bigla si Chloe. Mr. Hilton, are you okay? Muling tanong niya sa binata na mapansin niya, tila may hinahanap ito. Bakit kasing ka pa? Seryosong tanong ni Hendrik sa dalaga. Hindi kasi ako makatulog. Sagot ng dalaga sa malambing na tinig. Nagulat si Chloe na bigla siyang talikuran si Cedric. Tinungo nito ang pintuan. Akmang susunod sana ang dalaga, ngunit nahinto sa paghakbang si Cedric. Biglang pumihit paharap sa dalaga. Go to your room, now. Mahina, ngunit maring utos niya sa dalaga. Nagulat si Chloe sa inakto ng binata. Nakadama ng takot dahil sa matapang na aura ng mukha nito. Hindi na sumagot pa si Chloe. Mabilis tumalima sa utos ng binata. Halugugin ninyo ang buong paligid.
Dalam kong hindi pa nakakali ang babaeng yon. Utos niya sa kanyang mga tauhan na kaagad tumalima. Na mga sandaling iyon hindi mapakali si Cedric sa kinatatayuan dahil isang babae lang ang alam niya na may kakayahang guluhin ang kanyang sistema at yon ay si Lexi. Mommy, may hinala ako na nakita ni Mr. Lexi ang babaeng yon. Nag-hysterical na wika ni Chloe sa kanyang ina. Anong sabi mo? Naguguluhang tanong ni Cynthia sa anak. Yes, Mommy. Narinig ko nung utusan ni Mr. Hilton ng mga tauhan niya para hanapin ang isang babae. Nagulat din ako nang biglang nagbagong pakikitungo niya sa akin, kaya't sigurado ako nakita niyang babaeng yon. Naluluhang pahayag nito sa ina. Kasalukuyan silang nasa loob ng kwarto ni Cynthia at ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap na makaalis na si Cedric at ang mga tauhan nito. Don't cry, sweetheart. Sisiguraduhin ko hindi mangyayaring kinatatakutan mo. At kung sakaling mali magkita ang dalawa, sigurado ko na si Mr. Hilton na mismo ang lalayo kay Lexi. Kaya ituloy mo lang ang pagpapanggap hanggang sa tuluyang mahulog sa'yo ang kalooban ni Mr. Hilton. Bali walang pahayag ni Cynthia sa anak habang nakataas ang gilid ng bibig nito. Natigilan si Chloe sa narinig mula sa kanyang ina. Unti-unti na itong kumalma at saka matamis ng ngumiti sa ina na tila hawak na nila ang tagumpay. Lexi's POV. Napaayos ako ng upo na marinig kong ingay mula sa labas ng aking kwarto. Inalis sa nakaharang na aparador sa may pintuan. Ilang sandali bumukas ang pintuan. Inilawa ng aking stepmother habang sa likuran rin nakasalod ang anak niyang si Chloe. Matigas talagang ulo mo, no? Galit na wika ni Mama Cynthia. At mula sa likuran nito nilabas niya ang kanyang kamay na may hawak na isang mahabang sinturon. Malakas ang daing ko nang ihampas itong sinturon sa aking likod. Kagat labing tiniis ko ang sakit. Napaulit-ulit na dumadampi sa aking balat. Mahigpit na nakakayom ang aking mga kamay habang pinipigilan ng pagpatak ng aking mga luha. Bali wala ito kung ikukumpara sa hirap na pinagdaanan ko sa loob ng maraming taon. Sa huli siya rin ang napagod kaya huminto na lamang ito sa paglalatigo ng sinturon sa aking likod. Mula sa sahig lumipat ang aking tingin sa aking mukha. Pinag-aaralan ng ekspresyon ng kanilang mga mukha. Wala ako nakikita ni katiting na awa sa kanilang mga mata. Na parang ang tingin ng mga ito sa akin tila isang walang kwentang bagay. Hinihingal na nilahan ni Mama Cynthia ang palad sa harap ng kanyang anak. Nakita ko namang nakasibangon si Chloe sa isang puting folder. Kapag pinirmahan mo to, ay papalayain na kita at maaari ka na lumabas sa kwartong to. Pahayag ng aking madrasta. Mabilis ako nag-angat ng aking ulo, tumitig ng direkta sa kanilang mga mata. Inaaraw ko nagsasabi ba sila ng totoo. Inihagas niya ang folder sa aking harapan. Tinuro ko saan ako pipirma. Paano ko naman to pipirmahan? Hindi naman ako marunong sumulat. Aniya sa aking isipan. Mukhang nahulaan itong tumatakbo sa aking isipan dahil muli siyang lumapit sa akin. Ay oo nga pala, nakalimutan ko. Wala ka nga palang pinag-aralan. Nangiinsultong wika ni Mama Cynthia bago binaba sa aking harapan ang isang maliit na bagay na hugis parisukat. Hindi ko alam kung anong tawag sa bagay na to. Kinuha niya ang kamay ko at saka pinili ang aking hinlalaki bago nilagay sa gitna at bahagyang diniin. Naramdaman kong sumali ng kulay pulang tinta sa aking daliri. Bawat pahina tinakatan ng ito gamit ang aking hinlalaki. Nang matapos kitang-kita ko sa mukha ng mag-ina ang matinding kasiyahan habang inaayos sa mga papel na tinatakan ng aking daliri. Tahimik lang ako nakamasid dahil hindi ko magawang magsalita dahil nahirapan ako makipag-usap sa kanila. Isa pa natatakot ako na baka kung ano pa ang gawin nila sa akin. Ihanda mo ng sarili mo. Dalaalis ka na sa kwartong to mamayang gabi. Nakangiting wika ni Mama Cynthia. Nakadama ako ng saya dahil sa wakas, makakamit ko na rin ang aking kalayaan. Masayang lumabas ng kwarto mag-ina habang ako, parang basang sisiw na nakaupo sa sahig. Wala akong tiwala sa kanila dahil makailang beses na nila akong niloko. Mabilis akong tumayo, tinungo ang banyo. Kinuha ko ang aking duster at saka pumunit ng isang kapirasong tela upang gawing tali at pagkatapos itali ito sa bandang taas ng aking hita. Binuksan ko ang istaka ng tubig ng inodoro. Mula dooy inilabas ang isang mahaba at matulis na gunting na siyang ginamit ko paggupit ng aking mga kuko. Nalagay ko ang gunting sa aking hita kung saan nakatali ang kapirasong tela. Kinakabahan man sinubukan kong tumakas. Mamaya kung di sila tutupad sa kanilang mga sinabi. Ang mabuti pa, Wilson, basahin mo ng Last Will and Testament ni Mariano. Dahil matagal nang wala si Lexi, hindi natin alam kung buhay pa ba ang batang yon o baka patay na. Seryosong pahayag ni Cynthia kay Attorney Wilson.
Makikita sa mukha nitong labis sa pagkainip. Kahit ilang taon pang lumipas, hindi pa rin to titigil sa paghanap kay Lexie. At naniniwala ako matatagpuan ko pa rin ang nawawalang anak ni Mariano, kaya wag ka muna magdiwang, Cynthia. Mariing wika ni Wilson, habang matalim ang tinging pinupukol sa babae. Nagulat siya nang biglang sumulpot si Cynthia sa kanyang opisina. Sa pagkakataong to, desperada ng babae, na mukha ang iniwang kayamanan ni Mariano. Ilang sandali pa, binuksan ni Attorney Wilson ang drawer mula sa ilalim ng kanyang lamesa. Nilabas niya isang puting folder na naglalaman ng duplicate ng last will and testament ni Mariano. Naisip ng abogado panahon na para malaman ng babae ang huling habilin ng kanyang asawa para matigil na ito. Nagpupuyos ang damdamin ni Wilson dahil sa ilang taong paghanap niya kay Lexie hanggang ngayon, bigo pa rin siya na mahanap ito. May hinala siya na alam ni Cynthia ang kinaroroonan ni Lexie. Naghahanap lang siya ng ebidensya para maipakulong ang babae. Inilatag ng abogado ilang papel sa harap ni Cynthia. Kaagad niya itong dinampot at binasa ilang sandali pa. Nalaki ang mata ni Cynthia at di makapaniwala na tumingin sa abogado. Hindi ako makakapayag na magkaroon ng karapatan sa lahat ng mana si Lexie. Ako ang asawa. Ako rin ang tumatayong ina ni Lexie. Kaya mas may karapatan ako sa lahat ng pag-aari ng aking asawa kaysa sa'yo. Nag-hysterical ng wika ni Cynthia habang nanilisik ang mata nitong nakatingin sa abogado. Tulad na nabasa mo, may karapatan ako sa lahat ng pag-aari ni Mariano. Hanggat nabubuhay ako, hindi mo makukuha kung anong para kay Lexie. Mariing pahayag ng abogado. Kitang matinding galit ito sa karap. Kukunin ko ang lahat ng karapatan ko. Magkikita tayo sa husgado? Galit na sagot ni Cynthia. Halos namumulang buong mukha nito dahil sa matinding galit. Ipapaalala ko lang sa iyo, Cynthia. Kasal si Liza at Mariano. Si Liza ang unang asawa, kaya't sa mata ng Diyos, sa mata ng tao at maging pagdating sa batas, si Liza ang legal na asawa ni Mariano. Kaya walang bisang kasal ninyong dalawa. Nanggagalaite. Sa matinding galit si Cynthia at ng mga sandaling iyon, parang isang bomba na ng mga oras sa sabog. Matagal na nagtitigan ng dalawa. Sa huli, si Cynthia rin ang sumuko. Isang matalim na tingin ang iniwan niya kay Wilson bago ito tinalikuran at pabagsak na sinara ang pintuan. Dad, sinong babaeng yon? Nagtatakang tanong ni Clinton, ang nag-iisang anak ni Attorney Wilson. Si Cynthia, siya ang pangalawang asawa ni Mariano. Nahahapong sagot ni Wilson sa anak bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Sara namang iniisip, hindi niya na malayo ng pagdating ng kanyang anak. Iho, may hihilingin sana ako sa iyo. Naglalambing na wika ni Wilson sa anak. Sure, Dad. Basta ikaw, kahit ano pa yan, gagawin ko. Nakangiting sagot ni Clinton sa ama bago lumapit sa lamesa nito at umupo sa tapat ng ama. Nais ko ikaw magpatuloy sa paghanap sa batang to. Aniya bago nilapag ang larawan ni Lexie sa harap ni Clinton. Saglit pang natigilan si Clinton at tumitig sa magandang mukha ni Lexie. Siya si Alexis Zimmerman, ang anak ng yumao kong kaibigan. Mahigit 11 taon nang nakakaraan at hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya matagpuan. May hinala ko na tinatago siya sa akin ni Cynthia. Marahil dala ng katandaan kaya hanggang ngayon, bigo pa rin ako na mahanap ito. Malungkot na paliwanag nito sa anak. Don't worry, Dad. Ako nang bahalang maghanap sa batang ito. Seryosong sagot ni Clint na hindi inaalis sa mga mata sa larawan. Makikita ang matinding paghanga sa mata ni Clinton. Hindi pa man nakikita ang dalaga, mukhang nakuha na nito ang interes ng binata. Dad, sabay na tayong umuwi. Sigurado naghihintay na sa atin si Mommy. Nakangiting wika ni Clinton. Napangiti si Wilson na maalala ang kanyang butihing may bahay. Kagad tong tumayat dinampot ang kanyang attache case. Marga, aalis na kami, ikaw nang bahala dito. Aniya sa kanyang sekretarya. Yes sir, ingat po sa pag-uwi. Magalang na sagot ito sa kanyang boss. Iho, gusto kong bumili ng bulaklak para sa iyong mama. Munti ko na makalimutan na ngayon nga pala yung anniversary namin. Nakangiting sabi niya sa anak habang sumasakay sila sa kotse. Sure, Dad? Masayang sagot ni Clinton sa ama. Ilang minutong lumipas, suminto ang kanilang sasakyan sa tapat na isang tindahan ng bulaklak. Bumaba na sasakyan si Clinton upang bumili ng bulaklak habang ama nito'y naiwan sa isa sa sasakyan. Masayang tinanggap ni Clinton ang bilining bulaklak, ngunit bigla silang natigilan na makarinig sila ng ilang putok ng baril. Kasunod ang sigawan ng mga tao. Binalot na matinding kapa ang puso ng binata. Nakaraplap siya ng matinding kilabot. Dada! Ang biglang sambit niya. Halos takboy niya na ang kanilang sasakyan na nakaparada sa kabilang gilid ng kalsada. Dad! Dad! Umiiyak na tawag niya sa ama bago umalis at tilapitan to. Niyakap na mahigpit.
Kita niya ang dalawang tama ng baril nito sa dibdib. Umangat ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang pisngi nang subukan nito magsalita. Bumulwak ang dugo sa bibig ng kanyang ama, hanggang sa tuloy nitong lagutan ng hininga. Dad! Nangihinang tawag ni Clinton sa ama habang patuloy sa pagtatangis. Matinding sakit ang naramdaman niya ng mga sandaling ito dahil hindi niya matanggap na tuloy na siyang iniwan ng kanyang ama. POV ni Lexi. Pagsapit ng hating gabi, biglang bumukas ang pintuan. Mabilis akong bumangon at sumiksik sa pader ng pumasok sina Mama Cynthia sa loob ng aking kwarto. Hindi ito nag-iisa dahil mula sa likuran nito nakasunod ang isang may katandaan ng lalaki. Tayong ilaw mula sa labas ng kwarto ang nagbibigay liwanag sa loob ng kwartong kinaroroonan ko. Kaya bahagya pa ako ng silaw dahil hindi sanay na makikita ng liwanag ang aking mga mata. Sigurado ka ba na hindi ako sasabit sa babaeng to, Cynthia? Naniniguradong tanong ng matandang lalaki kay Mama Cynthia. Ulila na yan, kaya wala na maghahabal pa sa babaeng yan. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo sa kanya, tigit sa lahat, bilhin pa ang isang yan. Nakangising sagot ng aking madrasa sa lalaki. Tila natuwa ang lalaki sa kanyang narinig at malagkit na tinignan ng puko nito sa akin, kaya nakadama ako ng takot sa mga titig nito. Naideposito mo na ba ang pera sa bank account ko? Narinig kong tanong ni Mama Cynthia. Tulad na napag-usapan na i-deposit ko na ang account. Nasa account mo ng 5 milyon. Sagot na matandang lalaki kay Cynthia. Then God, alisin mo ng babaeng yan dito sa pamamahay ko. Aniya sa mataray na tinig. Nakangiti namang lumapit sa akin ang lalaki at mahigpit na hinawakan ako sa braso. Walang pag-iingat na hinila ko nito kaya sinubukan kong pumalag. Subukan mong lumaban at tinayaan ko na lang nakalad ka rin ako nito papalabas ng kwarto. Dahil iniisip ko na pagdating sa labas ng bahay saka ako gagawa ng paraan para makatakas sa kanila. Natawa ang dalawa nang tahimik na sumunod ako sa lalaki palabas ng kwarto nang di ako nito binibitawan ng braso ko. Pagdating sa labas ng kwarto sumalubong sa akin ang naliwanag na ilaw kaya mabilis kong tinakpan ang aking mukha dahil sa labis kong nasisilaw sa liwanag. Pakiramdam ko saglit akong nabulag. Pirikit ko aking mata at matagal bahagyang dininat ang kaliwang mata ko kaya mula sa asiwang mga daliri nakita ko ang mukha ng lalaki. Namamangha ito na pinasadahan ng malagkit na nakangiti ang aking kabuuan. Lumunok pa ito at bahagyang nakatulala sa akin. Grabe Cynthia, jackpot ka sa isang to. Napakakinis at tapagan ng babae nito ah. Anang lalaki na tila bang kalahulugan sa sinabi nito, dala na matinding kainosentya na hindi ko mainawaan. Siyempre naman, alam kong mahilig ka kaya ikaw ang tinawagan ko eh. Ayusin mo lang at sigurado mong di makakatakas yan. Paalala ni Mama Cynthia sa lalaki.